Nagmadali na rin ako nagmaneho papunta sa kondo nito at doon ko na lamang ito hihintayin. At ang lalaking ito na kung makapulupot ngayon kay Pot ay para bang pag-aari na nito. Hindi mo makukuha sa akin si Pot. Matagal na panahon ang aking hinintay para lamang makita siyang muli. At sa pagkakataon na to ay hindi ko nahahayaang pang mawala ito sa akin. Kaya sorry ka na lang Mr. Cusinero. Dahil hindi ako magpapatalo sa'yo. Sabi ko habang nagmamaneho kanina papunta sa kondo ni Pot. Dahil nga sa ibinigay nila mom at dad na pangpuhunan sa akin, ay naisipan kong mag-isip kung anong maaaring maging aking negosyo. Una kong sinubukan ang paggawa ng kung ano-anong produkto na gawa sa abaka na nalugi lamang. Kaya naman naisipan ko noon na manghiram kay Zachary na agad naman akong pinahiram. Noong maayos ang pangalawang negosyo na aking itinayo na isang cellphone shop. Iyon nga lamang ay hindi din talaga ito para sa akin. Nag-isip ako ng pwedeng alternate na negosyo para dito. Pero dahil sa kulang ng aking puhunan, ay kinailangan ko na naman manghiram at ayaw kong sa aking mga magulang dahil alam kong malaking expectation sa akin ni mom at dad na magagawa kong mapalago ang perang ibinigay nila sa akin para sa aking magiging puhunan. Nang mga panahon na yon, ay nalugi na talaga at dahil nahihiya na din ako kay Zachary na manghiram pang muli, ay napasubo ako sa mga kalokohan ng aking mga kaibigan. Syempre maliban doon si Zachary na isa sa pinakamatinong kaibigan ko. Nagbigay sila sa akin ng bet noon na kapag napaibig ko si Lara Mariba Tumbakal at iwan ito kapag hulog na sa akin. Pumayag ako kahit alam kong mali na paglaruan ng feelings ng isang tao. Mas naawa kasi ako sa aking mga tauhan na mawawala ng trabaho kapag hindi ako nakagawa ng paraan para muling makabangon at makaisip ng bagong negosyo na sana pumatok na sa masa. Bago ko pa simulan ang aking planong pakikipaglapit kay Pot noon, ay ibinigay na nila sa akin ang kalahati ng halaga na matatanggap ko kapag nagawa ko ang kanilang bet sa akin. Kilala ako sa buong university namin na isang notorious na playboy at ang mga babae para sa akin ay tila laruan lamang. Pero si Lara o Pot, kung tawagin ko noon, ay naiiba sa kanilang lahat dahil nagawa nitong mapatinong isang gaya ko. Na kung magpalit ng girlfriend noon ay parang napapalit lang ng brief. Kaya naman ang malaman sa buong campus ang panliligaw ko noon kay Pot ay lalo itong nabuli. Mabuti na lamang at palagi din akong naka-to the rescue dito kapag kailangan niya ang aking tulong. Lalo na kapag nakikita siya ng mga mean girls sa university. Na halos lahat yata sa mga yun ay ibinigay na ang sarili sa akin. Habang lumilipas ang panahon ay doon ko lang lalo nakikilala ito. At ang pagkahilig nito sa dairy products. Kaya naman ito ang aking naging inspirasyon para sa aking panibagong negosyo. Bumili ako ng mga mamahalin na kalabaw noon. Inumpisahan ko ito sa isang kalabaw muna at ang pera na aking hawak noon ay ibinili ko ng mga makinarya para sa pagproseso ng aking mga magiging produkto. Noon ay iniisip ko na din na wag na ituloy ang bet. Pero ang problema ko pala talaga ay hindi ang bet ng mga kaibigan kundi ang aking ex-girlfriend. Gusto nitong makipagbalikan sa akin at noong unay nilalayuan ko ito. Pero nang magbanta na itong sasaktan nito si Pot, ang kapangyarihan ng ama nito bilang isang drug lord ay natakot ako para sa kapakanan ng babaeng aking minamahal. Kaya naman kahit sobrang sakit para sa akin ay kinailangan ko itong saktan. Hindi ko na din muna ipinaalam sa aking mga magulang at mga kaibigan ang aking problema. Pero alam kong alam nila na mahal ko na talaga si Lara. At kaya pala nila ginawa ang bet na yon ay para makita nila kung magtitino ba ako. Noong mga panahon na yon ay wala pa akong sapat na lakas at power at connection. Kaya naman mas minabuti kong layuan na lamang si Lara kaysa mapahamak ito. Si Lara ng mga panahon na yon ay labis ang galit sa akin. Kitang-kita kasi nito kung paano kami maghalikan ni Ingrid noon na halos buong campus ay nakita ito. Galit din sa akin noon si Zachary dahil ang akala nito ay ginawa ko talagang bet ng mga kaibigan namin. Pero ang tanging nakakaalam lamang ng aking sitwasyon noon ay ang aking sarili lamang. Chapter 21. Habang nakaupo ngayon sa aking kama ay inalala kong panahon ng unang makita ko ito. Masasabi kong hindi itong babaeng matitipuhan ko dahil sa physical appearance nito. Flashbacks, college days. Naglalakad ako ngayon sa corridor ng campus nang makabangga ako ng isang babae. Kaya nagkalat ang mga kagamitan nito. Agad kong pinulot isa-isang mga kagamitan nito. Nang tingnan ko na kung sino ito ay walang iba kundi ang babaeng nais ng aking mga kaibigan na aking paibigin at iwanan kapalit ng isang sports car at tumataginting na 1,000,000. Sa yaman ng mga kaibigan ko ay kayang-kaya nila itong ibigay sa akin. Kaya naman tinatanggap ko ang nais nilang aking gawin. Paibigin ng mailap na si Lara Mariba Tumbakal.
Paano ba naman kasi ito hindi magiging mailap? Balita ko kasi lagi na lamang itong nabubuli ng mga mean girls at mga pasaway na mga lokong estudyante dito sa university. Miss, okay ka lang ba? Pasensya na dahil sa kakamadali ko hindi na kita napansin. Sabi ko dito, sa laki kong to, hindi mo pa talaga ako napansin? Nananadya ka ba o nang aasar? Mataray na sabi nito sa akin. Napakalambing ng boses nito kahit nagtataray na. Kaya nga humihingi ako ng sorry dahil hindi ko talaga sinasadya, miss. Nakangiting sabi ko dito. Huwag mo nga akong ngitian ng ganyan. Baka kagaya ka lamang ng mga bully dito sa school na wala nang ginawa kundi pagtripan ako. Sabi pa nito sa malungkot na tono ng kanyang boses. No, hindi naman ako kagaya nila. Dahil kung katulad nila ako, ay hindi na sana kita tinulungan pa na kunin itong mga gamit mo na nalaglag. Sabi ko dito. Ang mabuti pa ay hahatid na lamang muna kita sa building nyo. Tumitig naman ito sa akin na tila ba inaalam kung seryoso ako sa aking tanong sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya kung ano na naman ang gawin sa akin ng grupo nila Mara. Wika pa nito na ang tinutukoy ay ang grupo ng mga mean girls dito sa aming campus. Huwag kang mag-alala dahil kapag kasama mo ko ay walang magagawa sa iyong mga bully na yan. Sabi ko dito nang nakangiti. Ngumiti naman ito at naglakad na nga. Tulad nga ng sinabi nito kanina ay marami talaga mga taong galit dito sa university. Tulad ngayon habang naglalakad kami nito ay nagkukumpulan ng mga tao at pinag-uusapan kami. Gustong gusto ko na silang lapitan para sabihin na wala silang karapatan na ibuli ang isang kagaya ni Lara. Dahil bagamat maloko kaming magkakaibigan ay hindi naman kami ang tipong bully na sa campus. Pero dahil sa kailangan ko talaga ngayon ng budget ay kailangan ko magawa ang mga pinapagawa sa akin ng mga pasaway na barkada ko. Siguro ay kapag nalaman ito ni Zachary, ay katakot-takot na sermon ang maririnig namin dito. Hanggang sa makarating kami sa mismong building nila at may narinig agad akong matinis na boses na tumatawag ng Beshi. Beshi! Mabuti naman at tumating ka na. Malapit na mag-start ang per subject natin at alam mo naman na napaka-terror ng teacher natin. Sabi pa ng sa aking palagay ay best friend ni Lara. Pasensya na, pinag-alala na naman kita. Sabi ni Lara dito. Wow, anong ginagawa dito ng isa sa mga varsity player ng campus at notorious na playboy? Huwag mong sabihin sa akin, Besh, na nahulog ka din sa isang yan. Sunod-sunod na tanong nito. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Besh? Hinatid lang ako ng tao dahil nabangga niya ako kanina sa koridor. Paliwanag ni Lara dito. Ganun ba? Huwag kang pasisilaw sa gwapong mukha niyan. Sabi pa nito na parang wala ako dito kung magsalita ito. Napaka-prangka. Besh, nakakahiya sa kanyang mga sinasabi mo. Kaya please lang manahimik ka na dahil nagmagandang loob lang talaga siya sa akin. Sabi pang muli dito ng best friend niya. Mas mabuti na yung prangka kaysa naman gawin ka lamang laruan ng isang yan, Besh. Wika pa nitong muli kay Lara. Tama naman kasi ito. Pero parang ngayon pa lamang atay natatakot na ako sa gagawin ng best friend ni Pod sa akin kapag nagawa ko ng aking nais dito. Pero dahil mas matimbang sa akin na matulungan ang aking mga tauhan, ay kailangan ko magawa ang lahat ng paraan para mapaibig ito. Lara, ang mabuti pa siguro ay mauna na ako dahil parang high blood sa akin ang best friend mo. Sabi ko kay Pot. Sige, mabuti pa nga Marco. Papadating na din kasi yung aming professor at baka maabutan ka pa dito. Sagot naman ito sa akin ng ngumiti ng napakaganda. Maganda naman talaga ito. Mataba lamang at meron ding mga black spots sa mukha nito. Pero kung gagamit siguro ito ng mga pampaputi at skincare sa mukha, ay tiyak kung lalong lalabas ang natural na itong ganda. Maganda din kasi ang mga mata nitong natural na chocolate brown ang kulay. Oo, sa sandaling nakasama ko ito ay aking nakita na agad ang magagandang katangian nito. Salamat ulit. Sabi pa nito nang tatalikod na sana ako. Pwede ba kitang sunduin mamaya? Tanong ko na din dito. Sunduin? Bakit? Takang tanong pa nito sa akin. Ihahatid lamang kita sa inuuwian mo. Pambawi ko na din sa pagkakabangga ko sa'yo ngayon. Sagot ko naman dito. Ang best friend naman nito ay may kausap ng isang kaklase pa nila, kaya naman hindi ito nakakasabat sa usapan namin. Ikaw ang bahala, pero baka nakakahiya naman sa'yo. Sagot pa nito. Hindi, at saka ako naman na nag-insist na ihatid ka. Sabi ko dito. So, susunduin kita mamaya? Nakangiting tanong ko pa ulit sa kanya. Tumango naman ito.
Naglakad na akong muli para magpunta na sa kabilang building. Doon kasi ang department namin. Bilang isang BS Management student, ay napakahirap ng aking course. Dahil dalawa ang aking pinagsasabay-sabay, bukod kasi sa kursong ito, ay kumuha din ako ng engineering course. Kaya naman sobrang hirap din sa akin ang pagsabay-sabay ng aking mga courses. Oo, playboy ako. Pero pagdating sa pag-aaral ay maaasahan naman kaming magkakaibigan. Hindi naman kami yung tipong porke kaya ng magulang na gastusan ay magbubulakbol na. Kaya din nahihirapan akong mag-manage ng aking negosyo dahil na din sa sobrang busy ng aking schedule. Pero since malapit na din naman akong matapos sa aking kurso na BS Management, ay mas magiging maluwag na din ang aking oras. Sa mga susunod na araw ay kailangan ko lamang munang pagtuunan ay si Lara Batumbakal. Sorry Lara. Pero kailangan ko itong gawin. Oo, naisip kong humingi ng tulong sa aking mga magulang. Pero iniisip ko din na ano na lamang ang sasabihin ng mga ito sa akin. Nagtiwala sila sa akin na makakaya kong palaguin ang ibinigay nila sa akin. Kaya naman kailangan ko na itong panindigan. Sa aming magkakapatid ay lahat kami may kanya-kanya ng business at tanging ako lang ata ang palagi na lamang nalulugi. Gabi na natapos ang aming last subject at nagmamadali na akong puntahan si Lara dahil baka mamaya ay isipin nitong wala akong isang salita na ihahatid ko siya sa kanyang tinitirahan. Nang makarating ako sa kanilang building ay bukas pa naman ang mga ilaw sa loob nito. Umakyat kaagad ako sa hagdan at tinawag ito. Lara! Tawag ko sa pangalan nito, walang sumasagot sa akin kaya naman pumasok na ako ng tuluyan sa loob nito. Aakalain ko na sana na wala ng tao nang makarinig ako ng mahinang paghikbi na nagmumula sa isang malaking storage box. Nakasya na ata ang isang tao doon. Agad akong kinabahan at tinanggal ang nakalagay na susi dito. Nang mabuksan ko ito'y naawa na lamang ako sa itsura niya na nasa loob nito. Ang best friend ni Lara na hindi ko alam kung anong pangalan. Miss! Tawag ko dito at tinapik ang pisngi nito. Chapter 22. Nang magmulat ng matang best friend ni Lara ay doon lamang nito nalaman na nakalabas na siya ng storage box. Miss, okay ka lang ba? Tanong ko pa dito. Si Lara, nasa panganib siya. Sagot nito sa akin imbes na sabihin kung okay lang ba siya. Nasaan si Lara? Tanong ko dito dahil nag-aalala na din ako sa ngayon dito. Sinong gumawa nito sa inyo? Tanong ko pang muli dito. Ang grupo nila Mara, kasama ng boyfriend niyang si Robo at ang mga barkada din nito. Kaya alika na dahil nanganganib ngayon ang buhay niya. Baka kung ano nang ginagawa sa kanya ng mga hayop na yun. Naiiyak na sabi nito. Naaawa naman ako sa itsura niya ngayon. Na kahit hirap na hirap itong magpaliwanag sa akin dahil nga kinakapos na ito ng hininga dahil sa matagal na siguro na pamamalagi nito sa loob ng storage box na yon. Mas inaalala talaga nitong kanyang kaibigan. Nagmamadali na nga kami na hinanap si Pot at ang grupo nila Robo dahil alam kong mga gagong mga ito. Sadyang malalakas lamang ang kapit ng mga ito kaya naman nagagawa ng mga ito na makalusot sa mga katarantaduhan na ginagawa nila. Gabi na't nalibot na ata namin lahat ng best friend nitong buong campus ay hindi pa din namin makita ang mga ito. Diyos ko, asan ka na, besh? Naiiyak na tanong nito nang tumigil muna kami saglit. Nakaisip naman agad ako ng isa pang hindi namin napupuntahan at sa bakanting lote nito sa tabi lamang ng building ng engineering department. Halika na miss, may naaalala kong hindi pa natin napupuntahan. Pag-aya ko dito. Call me Mikey, yun ang pangalan ko. Pagpapakilala nito ng kanyang sarili. Habang tumatakbo na naman kami ngayon. Mamaya na lamang ako magpapakilala ng formal sa'yo miss. Sa ngayon ay hanapin muna natin ang best friend mo. Sabi ko dito at nagpatuloy na. Medyo malayo pa kasi ito sa amin at sobra na din ang aming takot ngayon para sa babaeng ito na aking hindi maintindihan kung bakit ganito na lamang ang aking nararamdaman para dito. Nang makarating kami sa mismong lugar ay nakarinig na agad ako ng mga nagtatawanan na sa aking pakihumay sila Robo na nga at ang mga kaibigan nito kasamang impactang girlfriend nito. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at pumasok kami agad sa loob nito. Nang makapasok kami sa loob ay doon pa lamang napagtanto na marami pala sila at agad dumako ang aking tingin sa babaeng nasa gitna na nakatali pang mga kamay. May mga pasa ang mukha nito at pinagsasampal ng mga hayop na to. Mga hayop kayo? Anong ginawa niyo sa aking best friend? Sumisigaw na sumugod sa kanila si Mikey. Maging ako'y hindi na din napigilan ng aking nakitang kalagayan nito at lahat ng mga lalaking humaharang sa akin ay bumabagsak lamang sa sahig. Beshi!
Umiiyak na sambit ni Mikey dito. Punong-puno kasi ito ng mga pasa ngayon. At wala na rin itong damit pang itaas at tanging panloob na lamang ang tumatakip sa masela na parte ng katawan nito. Kinalaga naman agad ito ni Mikey habang ako nga ay nakaharap naman sa mga ito at pinipilit na wala nang makalapit pa sa magkaibigan. Halos gustong-gusto ko nang pumatay ngayon dahil sa aking sitwasyon na nakikita ngayon kay Lara. Isa akong black belter ng campus at alam yun ang lahat kaya naman kahit anong palag nila ngayon sa akin ay baliwala lamang. Dahil sa galit na aking nararamdaman ngayon ay wala na akong pakialam kung mabalian ko man sila. Sugurin nyo ng sabay-sabay, mga tanga! Sigaw ni Robo sa kanyang mga tau-tauhan, mga barkada nito na ginawa lamang nitong mga tauhan. Sabay-sabay nga na sumugod ang mga ito sa amin at lahat naman ng kanilang ginagawa ay baliwala lamang sa akin. Hanggang sa lahat na sila ay nasa sahig ngayon at namimilipit. Ang tatanga nyo! Sigaw pa nitong muli at ang kanyang girlfriend naman na si Mara at ang mga kaibigan nito ay nagsipagpulasan. Natakot na sigurong mga ito sa kaya kong gawin. Dahil kahit babae pa sila ay aking papatulan lalo na kung nasa tama naman ako. Nang si Robo na lamang ang natiray may hinugot ito sa kanyang tagiliran. Isang Swiss knife pala na hindi man lang nakita ng mga security guard dito sa campus na may ganito ng patalim ang mga estudyante dito. Sa aking palagay din sa ngayon ay tila bangag pa ata ang isang ito o baka naman may tinira kaya naman ganito na lamang kalakas ang loob nito at maging ang mga kaibigan nito. Dahil sa mga ginawa ng mga ito kay Lara ngayon ay mga taong nakagamit lamang ng ipinagbabawal na gamot ang makakagawa nito. Maging sila Mara siguro ay ganoon din kaya naman tila wala ng konsensya ang mga ito. Paano ba yan? Mukhang kailangan na akong tumira sa'yo, Ferrer. Napakapakailamero mo kasi. At sumugod-sugod ka pa talaga dito. Para ano? Iligtas ang baboy na yan? Sabi pa nito habang nakakalokong tumingin sa akin. Sana'y hindi ka na lamang nakialam. Dahil ngayon ay sisiguraduhin kong sa impyernong bagsak yung tatlo. Sabi pa nito sabay halakak na parang demonyo. Gago, para kang asong ulol dyan. Na alulong ng alulong. Ang mabuti pa'y lumapit ka na dito at nang sumama ka na din dyan sa sahig, sa mga lampa mong kampon. Nakangisi na sagot ko naman dito. Mikey, okay lang ba kayo dyan? Huwag ka mag-alala dahil saglit lamang ang isang to sa akin. Sabi ko sa best friend ni Lara, nakita ko sa mga matang takot. Kilala kasi talaga sa buong campus ang hayop na mukhang bullfrog na Robo na to, na kung makatawag naman ng baboy kay Pot, ay akala mo naman fit at hunk ito. Kung tutuusin ay maganda pa nga si Pot sa girlfriend nitong girlfriend din naman ng buong campus. Bagay naman sila ni Robo na kamukha naman ni Shrek. Ano na Shrek? Lumapit ka na sa akin at nang maumpisahan na natin ang laban. Sabi ko pa dito, sumugod naman agad ito sa akin. At bawat ginagawa nitong pagsugod sa akin ay puro lamang muna pag-iwas ang aking ginagawa dito. Hanggang sa isahan ko ito ng high kick sabay twist ng aking paa sa may balikat nito. Kaya ang hawak nito kanina na kutsilyo ay nabitawan na nito. Lalo ko pang dinidiinan ng ngayon ay nauupuan ko ng balikat nito na gustong gusto ko ng baliin ng tuluyan. Yun nga lamang ay hindi ako masamang tao. Kaya naman ay pansamantalang paralyzed lamang sa katawan nito. Hayop ka, anong ginagawa mo sa akin? Sigaw pa nito na kahit hirap na magsalita dahil ang high kick na ginawa ko dito kanina ay tumama sa mismong mukha nito. At alam ko din na masakit yun. At mabuti pa nga tinansya ko pang magiging epekto nito sa kanya dahil kung lalagotan ko ito ng hininga ay kayang-kaya ko. Sadyang may takot pa din naman ako sa Diyos at pinalaki ako ng aking mga magulang na huwag gagamitin ang aking kaalaman sa mga masasama. Pasalamat ka nga yan lamang ang aking ginawa sa'yo at hindi pa kita pinutulan ng tuluyan ng mga braso at binti dyan. Isa kang tanga para hamunin ako ng one-on-one, Robo. Kung ang iba'y kinakaya-kaya mo, pues ibahin mo ako. Naiintindihan mo ba? Inis na sagot ko pa dito at pinisilang mga parte ng mukha nito na alam kong masakit. Sa ginawa ko dito ngayon ay makarecover man ito, ay hindi na makakabalik ang dating liksin nito. Gago ka, dapat ay tuluyan mo na ako ngayon, habang may oras ka pa dahil kapag ako nakabawi, sisiguraduhin kong sa morgue ang bagsak mo, Ferrer. Pagbabanta pa nito na napakayabang pa din kahit hindi na nga makagalaw. Ulol, hindi mo ako kagaya. Na ang kaya lamang ngayang mahihinang walang kalaban-laban at huwag kang magtangka pang galawin ng sino man sa magkaibigan at lalong-lalo na sa babaeng gusto ko. Dahil kapag ginawa mo talaga tong muli, tutuluyan na talaga kita. Madiin at punong-puno ng galit na sabi ko dito. Nakakahiya ka, Ferrer. Wala ka bang ibang mapaglaruan na babae at maging ang baboy na babaeng yan ay pinagtsatsagaan mo na?
Muling sabi pa nito kaya naman muli kong sinipa ang mukha nito at tinapakan ang bibig nito. Nakakainis ang mga sinasabi at hindi ko maintindihan ng sarili kung bakit galit na galit ako sa mga panlalait nito. Manahimik ka na, okay? At mamaya lamang ipadating ng mga magulang mong susundo sa'yo. Kasama ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa aking sinabi. Kanina ko pa din hinihintay ang aking mga kaibigan na tinext ko kanina na kailangan nila magdala ng pulis dito sa campus at maging si Mayor Borgs na ama ni Robo ay walang kaalam-alam sa mga pinagagawa ng anak niyang bulakbol. Chapter 23. Nang dumating ang mga kapulisan at ang aking mga kaibigan ay pinangkuko na si Lara na ngayon ay may malay na. Ang tagal niyo naman. Mapapatay na ako dito ngayon pa lamang dumating. Sabi ko sa aking mga kaibigan. Pasensya na bro, nasa club kasi kami kanina na mag-text ka sa amin. Kaya naman medyo natagalan pa bago ko to nabasa. Sabi ni Elias ngayon na siya pa lamang nakabasa ng aking chat sa group chat namin. Dalhin niyo lahat sa presintong mga yan. Lalo na si Robo na walang ginawa kundi manira ng buhay ng mga taong gustong pagtripan ng kanilang grupo. Ikaw talagang bata ka. Wala ka nang ginawa kundi ang pasakitin ang ulo ko. At hindi mo na talaga iniisip kung ano magiging epekto nito sa kampanya ko. Galit na sabi ni Mayor sa kanyang anak na ngayon ay nawala ng epekto ng ginawa ko dito. Pero ang katawan nito ay mahina pa din at ngayon nga ay umiilag pa ito sa mga hampas sa kanya ng kanyang ama. Mabuting Mayor ang ama nito at sa pagkakaalam namin ay hindi talaga nito totoong anak si Robo kaya naman nakakaawa din talaga ito dahil ang anak nitong pinalaki ay siya din palang sisira sa karera nito bilang isang mabuting alkalde. Ibaba mo na ako, Mark. Alam ko naman na hindi ako kagaanan. Sabi nito sa akin habang karga ko siya, nagising na pala ito. Huwag ka nang makulit dyan, dadalhin ka namin sa hospital ng mga kaibigan ko. Sabi ko naman dito. Nasaan ang aking kaibigan? Tanong pa nitong muli sa akin. Nandito ako, Besh. Kaya huwag ka nang magsalita pa dyan at manahimik na lamang muna. Sagot na mismo ng best friend dito na nasa likuran lamang pala namin. Nanahimik naman muna ito at sa kotse ko na ito dinala habang ang mga kaibigan ko naman ay may kanya-kanya ding dalang kotse nila.